Tatapusin natin ang mga rumors patungkol kay DeMar DeRozan at sa Golden State Warriors. So marami akong nakikitang mga post patungkol kay DeRozan na pumirma na nga ng 2 taon sa Golden State Warriors. Lilinawin ko lang na hindi po ito totoo, fake news po ito mga idol. Ang balitang ito ay nanggaling mismo kay Shams sa Twitter o X na ngayon. Pero ito ho'y parody account. Ginagaya niya si Shams at yung kanyang mga ipinopost ay mga gawa-gawang balita lamang, mga fake news mga idol. Kaya nalilito ako kung bakit marami ang nagko-comment na nasa Warriors na daw si DeMar DeRozan. Kaya gulat na gulat ako dahil nagbabante rin ako sa mga updates sa Golden State Warriors. Kaya wala pong katotohanan ang mga balitang ito. In fact, hindi nga po fit itong si DeMar DeRozan para sa Golden State Warriors dahil siya ay ball dominant player. Yung kanyang kalakasan ay sa mid-range mga idol. At yung bola tumitigil sa kanya. Siyempre, point guard siya, shooting guard siya. Hindi po yan aakma sa kung ano yung estilo ng Golden State Warriors na mabilis ang galawan. At lahat ng mga players doon ay mayroong kakayahan na tumira sa tres. Itong si DeMar DeRozan, meron siyang kakayahan mga idol pero mababa ang kanyang shooting percentage. Yung kanyang kalakasan talaga ay sa perimeter, sa mid-range talaga siya. Kaya hindi siya akma para sa Golden State Warriors at sa estilo ng kanilang paglalaro. Ulitin ko, wala pong katotohanan ang mga balitang pumirma na si DeRozan sa Golden State Warriors. 3-team trade ang gusto naman ng Cleveland Cavaliers. Sa ngayon ay naghahanap sila ng pangatlong kupunan na kanilang maipapadala itong si Max Strus para sila ay makagawa ng financial flexibility para makuha nila si Peyton Watson sa Denver Nuggets o si Kuminga sa Atlanta Hawks. So mga free agent po ito mga idol pero kailangan po sa ritong papirmahin ng kanilang mga kupunan itong si Peyton Watson o si Kuminga. Bali sign and trade ang mangyayari. So itong Cavaliers ay nais po nilang makuha itong si Watson o si Kuminga. Pero ang problema nga lang dito ay wala silang nahahanap na trade partner para kumuha kay Max Strus. So naghahanap pa dito mga idol ng mga eksplosibong mga player itong Cavaliers para tumulong sa scoring mga idol, especially para hindi mabigatan yung kanilang mga star player. So si Kuminga mayroong kakayahan na makiscore, si Peyton Watson agresibo, si Kuminga naman slasher, dunker, umaatake, may shooting sa 3-pointer. Kaya maganda itong kanilang gustong makuha para sa kanilang kupunan. Ang problema nga lang ay nahihirapan silang makahanap ng pangatlong trade partner. Kung ako sa Cavaliers mga idol, gusto ko makita itong si Kuminga para maglaro sa kanila. Maganda kasi itong style ni Kuminga. Bagay na bagay sa estilo ng paglalaro nitong Cavaliers.